Yung mga hindi kumilala, hindi sumunod, hindi naniniwala, sila nasa bahagi sa apoy ng Hades, sa dagat-dagatang apoy. Manalig ka, sumunod ka, binamuhay mo, sinabuhay mo ang salita ng Diyos, kapatid, mararanasan mo na ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi sa John 6:47, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tanong ko, kapatid, tayo ba'y sumasampalataya? Sumasampalataya sa Kanya. Di natin nakikita, hindi natin nasisilayan, pero naranasan natin yung Kanyang pagkilos, yung Kanyang paggabay, yung Kanyang pag-iingat, yung Kanyang proteksyon. Pinuproteksyon ka, kapatid. Yun po na malinaw na sinasabi po rito. Hindi inahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit inahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa isang anak ng Diyos. So, yung mga kilala tayong hindi naniniwala, magpasa hanggang ngayon, mas pinipili nila ang takbo ng mundo. Ano ang response natin? Share. Ibahagi ang kanyang salita. Ayaw mo siya, mahal mo siya, upang hindi mapahamak, share the gospel. Ipakilala mo. Stand, tumayo ka sa iyong pananampalataya. Yung pananampalatayang iyan na hindi kayang ibigay ng takbo ng mundo. Yung pananampalatayang yan sa ating Panginoong Yesus. Nandoon na kinakitaan ka ng tunay na pagmamahal o pag-ibig sa Kanya. Nandoon na tunay na tinanggap mo ang regalo. Kaligtasan na walang bayad. Ngayon, bakit kailangan sumampalataya ka? Upang hindi ka mapahamak. Upang hindi ka atulan sa parusa ng sanlibutan. Parusa sa sanlibutan. Ano pagkating? Yung mga hindi kumilala, hindi sumunod, hindi naniniwala. Sila nasa bahagi sa apoy ng Hades, sa dagat-dagatang apoy. Kailangan ng pagsisisi. Gawa 3:19, magsisi kayo at magpalit loob sa Diyos upang gawin nyo, kapawiin ang inyong mga kasalanan. Pananampalataya kay Kristo Jesus. Nais mong tanggapin ang buhay na walang hanggan? Yes, pagpalinis ka, Lord, patawarin mo ko, Lord. Minsan, nagkukulang. Minsan, mahina ako. Minsan, pagsisisi, Lord, hindi ko po siya nabati. Lord, patawarin mo ko. Bigyan mo ko ng lakas ng loob. Si Haring David, ano sabi niya? Create me a new heart. Panginoon, likayin mo ko ng bagong puso. Si David, nagkasala, nagkamali. Anong ginawa? Nanalangin siya. Likayin mo ko ng bagong puso. Romans 10:9. Kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at maniwala ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Nananampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Jesus. Isa ka sa tinawag, pinili, isa ka na naligtas. Yung pananalig mo, hindi mo nakikita, pero naranasan mo ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan. Paglakad ayon sa kanyang kalooban. Kung sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ang nagiging problema po sa isang iglesia. Minsan, hindi tayo makasunod. Hanggat hindi mo kinalimutan ang iyong sarili. Hindi po yung pangalan. Hindi yung posisyon mo. Hindi po yun. Yung kalimutan mo ang sarili mo na minsan, ako muna. Teka pa mo, wag muna. Hanggat hindi, nawawala yan. Hindi ka tunay na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Responsibilidad na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Marami po tayong burden, hindi lang sa kanya-kanyang pamilya, maging sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating kamanggagawa. Marami po.
hearten. Ipakilala ang buhay na Diyos. Okay? Kalooban at sumunod sa Kanya. Paano? Ang pagsunod sa ating Panginoon Hesus ay may kaakibat ang pagmamahal. May pag-ibig. Ang pagsunod kay Jesus, ito'y pagpapakita ng may respeto, may paggalang sa Kanyang pangalan.